Masustansya at masarap na pakbet with a twist sa Villasis, Pangasinan at tinangtikman sa ulat ni Kim Bandarlipe. Maagang inihanda ng mga kalahok mula sa 21 barangays ang masangkap ng kanilang iluluto sa pinakbet sa Kawa sa Villasis, Pangasinan. Mga sariwang gulay na local harvest din sa bayan ang sangkap ng masarap nilang pakbet. Ngayong taon, hindi na kompetisyon ang pakbet sa Kawa. Isinagawa ito bilang simbolo ng pagkakaisa ng bawat isa. We are expecting na pasarapan po ang luto ng pinakbet ngayon. Per barangay sila na pong bahalang magdagdag kung ano yung mga gusto nilang idagdag para mapasarap pa yung luto ng pinakbet. Bihasa na raw sa pagluluto ang mga taga-barangay Lumboy at taon-taon humahanap sila ng kakaibang twist para mas mapasarap pa ang kanilang pinakbet. Binalatan nila ang talong para mas manuot daw ang lasa ng kanilang putahe. Kakaiba talaga yung recipe namin dahil marami siyang sangkap. May mga alukon, mga patani, mga iba't ibang gulay pa. Kardes, tsaka meron kami sikrito na pangtimpla, hindi lang bagoong. Karaniwang karne ang inihahalong sahog sa pinakbet. Ngunit mas malinamnam daw ang naisip na paraan ng poblasyon Zone 4. Karne ng baka, giniling na may taba-taba at saka sa ibabaw, hipon. O yun lang, simple pero masarap. Bahagi ang aktibidad para isulong ang industriya ng talong sa Villasis, na nananatili umanong numero 1 producer ng talong sa Rehiyon 1. Umaabot umano sa mahigit 70,000 tons ng talong ang inaani sa bayan kada taon. Maganda po yung ani ng ating mga farmers ngayon, particularly sa talong, at maganda po yung presyo. So happy po ang ating mga farmers. Kaya piyestang-piyesta po ngayon. The best ang pakbet dito sa Zone 1. Masarap ang yung sahog niya, may chicharon siya. Kasama si Wilson C. Ako si Kim Bandarlipe, naghahatid ng Balitang Amyanan.